Isang alipin ng King Hisek, patay. Isang disipulo ng King Hisek, patay. Yang Ming, nahulog lang siya at namatay. Wala akong kinalaman dyan. Ang tiyuhin ko ang pinuno ng mga alipin. Alam mo ang kahihinatnan nito. Ang cornucopia ay may nagmamay-ari na. Panginoon, gising na. Sino ang nagsasalita? Ako ba ay nag-time travel? At napunta pa sa pinakamababang alipin sa sekta ng mundong ito ng paglilinang. Kakatapos lang patayin ng senior gamit ang palanggana. Kapag mahina ka, talagang aapihin ka lang. Kailangan kong maging immortal. Kailangan kong mabuhay ng maayos. Ang daming gamot. Mukhang madalas siyang bugbugin. Pagsusuri ng item. Pwedeng palakasin. Sino ang nagsasalita? Ako ang espiritu ng kayamanan. Ilagay ng amo ang mga bagay sa kayamanan. Maaari mong i-upgrade at palakasin ang mga item. Hindi ito guni-guni. Ito ay isang kayamanan na maaaring mag-upgrade ng mga item. Subukang palakasin. Binabati kita, amo, sa matagumpay na pagpapalakas. Nakakuha ng 9th grade rejuvenation grass. Ordinaryong gamot sa sugat. Direktang pinahusay sa gamot na panggamot na ginagamit ng mga naglilinang. Subukan ko ang bisa ng gamot. Ang aking mga sugat, lahat ay gumaling. Nakakatandang kapatid na si Zhao. Si Yang Ming, tagapamahala ng departamento ng mga alipin. Tagapamahala ng departamento ng mga alipin, hindi ka patay. Ang cute na to. Nadismaya nang makitang buhay pa ako. Ano ang nangyari sa sugat sa ulo mo? Si Kuya Zhao, ang nagturo sa akin. Nagturo sa akin. Nadapa ako. Alaynan, matalino ka. Ang iyong nakatatandang kapatid na si Zhao ang nagturo sa iyo. Hindi niya sinasadyang nasaktan ka. Kasalanan niya iyon. Ito ay isang piluli ng pagpapanumbalik ng kalamnan. Ito ay para sa kabayaran. Salamat, tagapamahala Zhao. Tara, ang mga elixir ay inuri mula 1 hanggang 9. Ang 9 ang pinakamababa. Ang isang ikawalong baitang na elixir ay isang panaginip para sa isang alila. Ang pananakit sa kapwa-disipulo ay isang seryosong krimen. Para lang patahimikin ako. Ibinigay ni tagapamahala Zhao ang ikawalong baitang na elixir. Treasure Basin. Pwede mo ba akong tulungan? Palakasin ang elixir na ito. Master. Bone Setting Elixir, ikawalo baitang. Matagumpay na napalakas. Binabati kita sa pagkuha ng ikalima baitang na Bone Setting Elixir. 5 grado. Sa buong King Hisek, walang gaanong 5 gradong alchemist. Kailangan kong tikman. Ito ay talagang isang 5 gradong elixir. Mula sa unang antas ng key refining, direkta akong umakyat sa ikalimang antas. Ngunit ang espiritual na enerhiya ay nagkakala. Hindi talaga ako makatulog. Ang pinahusay na elixir ng Treasure Basin ay talagang kahanga-hanga. Mayroon na akong naipon na 20 tael ng pilak. Marahil, makakabili ako ng Sham DA grade elixir. Pagkatapos ay gagamitin ko ang Treasure Basin para pahusayin ito. Ang aking mga mapagkukunan sa paglilinang. Siyam na antas ng cultivation peel, 10 tael bawat bote. 8 antas, 100 tael. 7 antas na peel. Wala ng stock. 20 tael lang. Makakabili lang ako ng 2 bote ng 9 na antas. Boss, 2 bote ng Sham GA grade cultivation peel. CJ, hawakan mo ng maigi. Boss, ang 5 DA grade cultivation peel. Ilang tael? Ang mga elixir. Sa bawat pagtaas ng 1 grado, kailangan itong doblehin ng 10 beses. Ito ay grade 5. Kailangan itong gawin ng isang advanced na alchemist. Hindi bababa sa 20,000 tael. 20,000 tael. 2 buwan bago ako makaipon ng 1 tael ng pilak. Kahit hindi ako kumain o minom, aabutin pa rin ang mahigit 3,000 taon. Bibili ako ng grade 9 na elixir. Gamitin ulit ang cornucopia para upgrade ito sa mas mataas na antas. Sa pagbili at pagbenta nito, hindi ba't malaki ang kikitain? Oy, boss, may kaibigan akong alchemist na kayang gumawa ng 7 GE grade peel. Tumatanggap ba kayo nito? Talaga? Sa susunod, dalhin mo ang tunay na bagay. Bibilhin ko sa halagang 80 taels bawat isa. 80 taels. CJ, boss. Maghintay ka lang. Napagkasunduan na yan, ha? Aking munting mahal. Simulan na natin. Sige, Panginoon. Kumikinang, kumikinang. Binabati kita, Panginoon. Matagumpay ang pagpapalakas. Nakakuha ng 8 baitang na cultivation peel. 9 na baitang, 1 tael. 8 baitang, 10 tael. Kumita ng 9 na tael. Binabati kita, Panginoon. Matagumpay ang pagpapalakas. Wow! Pampalakas na pildoras na ika-7 grado. 80 tael bawat isa. CJ, yaman na palayok.
Magpapalakas muli ako ng isang batch ng ikapitong antas na elixir. Binabati kita, Master. Matagumpay ang pagpapalakas. Ang pinatibay ng treasure basin. 8 antas na cultivation elixir. Ay walang lason. Subukan ko ang bisa nito. Ang sakit. 2. Tulong. Ikaw na hamak na utusan. Bakit ang bilis mong lumakas? Ibigay mo ang nakuhang mong swerte. O papatayin kita. Ikaw. Bitawan mo ako. Natukoy na nanganganib ang Panginoon. Otomatikong hihigupin ang taong nasa harap. At gagawin itong cultivation ng Panginoon. Nasaan ang iba? Hindi naman sa ginawa mo yan, di ba? Ang cultivation ko. Nag-level up. Kung ganoon, wala nang may gusto sa espadang ito. Kung ganoon, akin na lang ito. Ay. Subukan nating upgrade ang 8 grade sword na ito. Binabati kita, Panginoon. Matagumpay ang pag-upgrade. Espada. Ang King Hisek ay mayroon lamang pinuno. Ikalawang antas na espada. Pero hindi man lang nagbago ang itsura nito. Paano ko ito ipaliliwanag kapag inilabas ko? Dalhin ko na lang kaya sa black market. Mabubuking tayo niyan. Panginoon. Ang cornucopia ay may walang hanggang espasyo. Basta pumayag ka lang. Isama mo ako kahit saan. Para makapasok at makalabas ka sa espasyo. Maglagay ng espiritual na enerhiya. Sabihin, baby, buksan mo ang pinto. Para mabuksan ang espasyo. May espasyo pa. Baby, buksan mo ang pinto. Wow, ang ganda. Sige, pumapayag na ako. Deal. Itago mo na agad ang espada sa iyong space. May paparating. Ah, sige. Yang Ming, nakita mo ba si Senior Brothers Hao? Ako. Natutulog ako kanina. Wala akong nakita. Walang kwenta. Sa susunod, maglalagay ako ng bakal na pinto. At maglalagay pa ako ng isa pang kandado. Tingnan natin kung paano ka makakapasok. Kailangan kong maging malakas. Kung hindi, sa susunod, hindi na sermon, kundi espada na. Kalma lang, huwag magmadali. Mayroon lahat. Ay, Xia Oyang. Sa wakas dumating ka na. Hinihintay nila ang iyong elixir. Kanina pa kami naghihintay. Nasaan na ang 7 grade pill? Narito na. Ha 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 ha. Bakit sa palanggana nakalagay? Hindi kaya peke ang pill na iyan? Sino namang maglalagay ng totoong 7 grade pill sa ganyan? Hay naku. Hindi sinasadya, hindi sinasadya. Purong-puro ang elixir na ito. Nga. Huwag kang magmadali. Kung minamaliit ninyo ang elixir ni Yang, hindi na ito ibebenta ni Yang. Hindi pwede. Hindi pwedeng hindi ibenta. Hindi ba pwedeng huwag magbenta ng gamot? Sino mang mag-ingay pa? 5 beses ang itataas ng presyo. Hindi mo pwedeng baguhin ang presyo ng basta-basta. Hindi ako pwedeng magbenta ng mahal at sumira ng reputasyon. Nagbibiro lang ako. Bibili ako ng 2 bote. Gusto ko ng 3 bote. Gusto ko rin. Xiao Yang, ang galing ng galaw na iyan. Pero sa susunod, huwag mo nang gamitin ang palanggana. Ha 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 ha. Ay. Kasalanan ko. Kailangan kong palitan ang aking cultivation technique. Ang perang ito ay sapat lang para sa mababang kalidad na cultivation techniques. Nasa kabinet. Tingnan mo, ha ha ha. Aray. Nahanap ko. Aalis na ako. Ang kapal ng mukha mo. Ang dami mong ginamit. Ang sakim mo. Subukan mo. Huwag mong sirain. Walang kapantay na awa ng kamay. Peking teknik sa paglinang. Hindi mapalakas. Aray, ayan na nga. Mura nga, pero walang kwenta. Gugu, galingan mo naman. Ito na ang huli kong libro. Nakita ang mga pahina ng sinaunang aklat ng Great Heavenly Dragon. 9 na ranggo na aklat ng kasanayan. Matagumpay na napalakas sa 3 ranggo. 3 ranggo. Mayroon nga talagang kayamanan. Dakilang makapangyarihang dragon. Sa wakas, natutunan ko na. Ito, ang lakas ng musika ay ayos lang. Bukas ang kompetisyon para sa pagpili ng mga panlabas na disipulo. Gagamitin ko ang teknik na ito. Mabuti na lang at nakabili ako ng ilang gamit noon. Makakabuo ng formation na kayang kumulong sa kalaban. Dapat ay makapasa ako. Sa oras na iyon, gagamitin ko ang formation para maipakita ang tunay na kapangyarihan ng Great Heavenly Dragon. Sa wakas, bago ang panlabas na seleksyon, nakapag-cultivate at nakapag-breakthrough ako sa ikalawang antas ng Dao Seed Realm. Ito na ang panahon para patunayan ko ang sarili ko. Aray, hindi ba't siyang Zenren yan? Alam niyo ba, siya ang ating
Sikat na tao sa Southern Miscellaneous Department. Hindi siya likas na henyo sa paglilinang. Ngunit pagkatapos ng 10 taon ng pagsasanay, sa wakas ay nakalusot siya sa unang antas ng Dungeon Realm. Ang ganitong uri ng espiritu. Dapat marami kayong matutunan sa kanya. Tama ang sinabi ng kuya. Ay! Ha 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 ha. Dakilang makapangyarihang dragon. Ang mga bagay na pambata ay pinagsasanayan mo pa rin. Aray, mamatay ako sa kakatawa sayo. Kaya pala ang sinasanay ni kuya ay ang dakilang makapangyarihang dragon. Ang ganitong uri ng panlilinlang ng tao. 10 taon na itong sinasanay ni kuya. Kaya siguro ay napakahusay na niya. Ako si Zhang Tian, isang bagong disipulo. Pakiusap, turuan mo ako. Hoy, ikaw bata ka. Dahil ayaw makipag-ensayo ng nakatatandang kapatid. Mag-ensayo tayo sa kung paano gumamit ng kapangyarihan. Pupunta ako. Nakatatandang kapatid. Hindi ba't nasa antas ka pa lang ng dantian? Ngayon, palalampasin muna kita. Hintayin mo ang paligsahan sa pagpili ngayon. Aayusin na naman kita. CJ, hihintayin ko. Kapag natutunan ko na ang Great Mighty Dragon, tignan natin kung paano ko kayo aayusin. Ang cultivation technique na pinatibay ng cornucopia ay napakagaling. Pinainit nito ang aking dugo. Dapat na tayong pumunta sa paligsahan para sa pagpili ng mga disipulo. Yang Ming, bakit ka nandito? Tagapangasiwads how? Nandito ako para sumali sa pagpili para sa mga panlabas na disipulo. Kalokohan, kakaabot mo lang sa Dao Seed Realm. Siguradong matatanggal ka agad sa unang round. Pabababain mo ang selection rate ng Nanza. Umuwi ka na ngayon. Buburahin ko ang pangalan mo. Teka. Instructors how? May alituntunin ang sekta. Basta umabot sa Dao Seed Realm. Makasali sa pagpili. Hindi pwede. Gusto kong sumali sa pagpili. Bakit hindi ka nakikinig? Ang pagpili ay tungkol sa labanan. Anong kakayahan mo? Leslie, kung may kakayahan ako o wala. Hindi pa ba malinaw sa iyo? 3 beses na akong humingi sa iyo ng teknik. Pero lagi mo akong tinatanggihan. Huwag kang mag-alala, kahit gumamit pa ako ng walang kwentang suntok ngayon. Titiyakin kong magpapatuloy ako. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Umalis ka na ngayon. Ibibigay ko sa iyo ang 8D grade technique. Kung hindi ka makikinig sa payo ko, at magpipilit sumali sa outer sex selection, babalik ka lang sa pagiging utility worker. Huwag kang mag-alala, instructors how. Kahit gamitin ko lang ang suntok na to, makakapasa pa rin ako. Sa pagkakataong ito, pero oras na para ako naman ang lumabas. Ako si Kiwei, ang nakatatandang kapatid ng outer sect. Ako ang mamamahala sa pagpili. Ang pagpili ng outer sect. Ang bilang ng mga alagad ng inner sect ay 20. Ang maximum ay 10. Unang round, 5,300 Jin na bakal na espada. Kapag nabunot, pasado. Pagkatapos ng 1 oras, matatanggal. Simulan na. Buti na lang lakas ang labanan. Kaya ko to. Wow, ang galing. Alainan. Bakit nandito ang isang utusan? Paano niya nagawang bumunot ng espada? Nasa Dao Seed Realm pa lang siya. Nagawa niya talagang bunutin ito. May ibubuga pala ang batang ito. Unang round, 150 tao ang natanggal. Ikalawang round, 2 milya pasulong. May halimaw na nasa huling yugto ng Dao Seed. Dalhin mo ang gintong balahibo sa ulo nito. At makakapasa ka. Oras. 2 oras. Magsimula. Ang tunay na pagsubok. Paparating na. Kuya Yang, pwede ba akong sumama sa iyo? Looking. Siya ang kaibigan ko. Sa silid ng mga katulong. Simula nang tulungan ko siya minsan. Itinuring na niya akong kuya. Hindi masama. CJ. Alainan. Nakababatang kapatid na si King. Bakit ka nakatayo lang dyan? Kung hindi ka pa aalis, hindi mo na makukuha ang Golden Retriever. Nakakatandang kapatid na si Yang. Magtiwala ka sa akin. Huwag kang umalis. Pero, malapit na sila sa halimaw. Hintayin nating matapos ang laban nila. Dito tayo mag-aabang. Mag-aabang. Mga kasamahan natin sila sa sekta. Hindi yata maganda yan. Ang elimination round ay likas na. Labanan sa pagitan ng mga tao. Hindi sapat ang gintong balahibo ng halimaw. Kung ang mantis ay nanghuli ng sikada, may maya naman sa likuran nito. Doon lang natin makukuha ang bentahe. CJ, naniniwala ako sa iyo. Junior Brother King. Sa tingin mo, ngayong nakuha na natin ang Golden Beast na kailangan para makapasa. Makakapasok na kaya tayo?
Sa ikatlong round, paligsahan sa pagpili ng mga panlabas na disipulo. Malapit na. Umuwi na tayo. Ngayon, magsisimula na ang ikatlong round ng pagpili. Labanan ng koponan. Aling grupo ang unang pipirma? Ay makakapasa. Sa ikatlong round, top 5 lang ang tatanggapin. Paano tayo makikipagkumpetensya? Dati, sinabi nilang hanggang top 1-0 ay pwede. May reklamo. Unahin nating tanggalin ang grupong ito. Pagkatapos maglaan tayo ng mga pwesto. Ang taong nagsasalita ay mapanlin lang. Kahit hindi tayo makapasa, hindi rin natin sila dapat hayaang makapasa. Kaya nating makapasa ng hindi lumalaban. Tara! Pirma ka muna. Gawin na natin. Nakapasa si Dae Yukiang. Napasok na ako sa outer set. Mahirap pumirma. Madaling sirain ang Jade Slip. Pumirma lang ng 3 piraso. Good luck sa inyo. Nabaliw na ba ang lalaking ito? Isang alipin. Hindi man lang marunong gumamit ng magic weapon. Ang aking dakilang dragon. Bakit walang reaksyon? Looking, pumasa. Bilisan mo. Hay, ang pangalan na ibinigay sa akin ng aking ama. Napakakomplikado. Chang Yu, pumasa. Natapos na ang pagpili kay Yang Ming. Kumusta? Maganda ang plano ko, di ba? Alaynan. Sa wakas, naging panlabas na disipulo na ako. Mamaya, susubukan ko. Ang mga aral na para lang sa mga panlabas na disipulo. Lumilipad sa espada. Yang Ming, natuto ka rin ng sword flying technique. Anong gagawin mo, mahal ko? Mula sa pagiging isang alipin, naging panlabas kang disipulo. Nalampasan mo ako, ang tagapamahala ng mga alipin. Ngayon papatayin kita. Taon-taon ay may mga aksidente. Tingnan natin kung mahuhulog ka o ipakakain sa mga hayop. Mas mabuting, bumaba na tayo at tingnan. Tama si Senior Brother Cow. Bumaba tayo at iligtas siya. Sino ang naglakas loob na pumasok sa Suoyaw Peak? Kuya, wag mo akong patayin. Kakampi ako. Nandito ako para iligtas ka. Sabi mo ililigtas mo ako. Paano mo ako ililigtas? Ito ay isang kulungan ng demonyo na hindi kayang sirain ng mga advanced na cultivator. Ay! Mayroon akong mahiwagang gamit. Kapag pumasok ka sa loob nito, makakalabas ka. Anong klaseng mahiwagang gamit? Langganang bakal. Mukhang ordinaryo lang. Pero sa totoo lang, napakamakapangyarihan ito. Kung ganoon, ipasok mo ang ulo mo sa loob. Tingin mo ba sa akin ay tanga? Ang talino mo. Paano ka magiging tanga? Ilagay mo ang palangganang bakal sa ulo mo. Kung mangahas kang lokohin ako, papatayin kita ng dahan-dahan, at hindi ka makakahanap ng kapayapaan. Golden Carp Transformation Realm. Progreso ng pagpapalakas. 5%. Napakahiya ng posisyong ito. Kapag hindi mo ako nailigtas, patay ka sa akin. Progreso 85%. Ang espesyal na pampalakas ay ubos sa espiritual na lakas ng Master. Wala nang espiritual na kapangyarihan. Ang malas ko. Ipagpatuloy. Matagumpay na napalakas. Nakarating ako sa Low Realm. Nakarating siya. Hindi niya siguro ako papatayin, di ba? Ang pagiging tanga niya kanina ay ayaw niyang malaman ng iba. Pasensya na sa pagiging bastos ko kanina. Sinong nakakatanda ang nagpadala sa'yo para iligtas ako? Oh, siya. Ang Ginoo ang nagpadala sa akin. Ito ang Jade Tablet, na may lakas ng sinaunang dragon para sa inyo. Salamat sa pagliligtas sa akin. Ang Jade Tablet na may lakas ng dragon ay matagumpay na napalakas upang maging isang proteksyong Jade Tablet na kayang humarang ng lakas ng isang dragon. Ito ang high-grade Spirit Stone para sa inyo. Salamat sa pagtulong sa akin na maging dragon. Naku, paparating na ang mga tao mula sa King Iset. Umalis na tayo kaagad.
Ibinenta ko sa iyo ang Advanced Spirit Stone. Kaya ikaw ang nakalamang. Kahit magkapatid, dapat malinaw ang usapan. Oh, teka. Ikaw, mayroon ka pa bang skillbook? Skillbook? Kinuha mo na lahat noong nakaraang beses, di ba? Bakit? Nagbabasa ka pala. Sa susunod, tandaan mo, dapat ang libro ng teknik ay bagay sa isang panlabas na disipulo na gaya mo. Hindi naman kailangang masyadong maganda. Kahit third grade lang. Kahit ibenta mo pa ang tindahan ko. Hindi pa rin sapat pambili niyan. Dati. Noong hindi pa tayo close, ang bait-bait mo pa sa akin. Ngayon naman, puro ka na lang pananakit. Hay, tumigil ka nga sa kadaldalan mo. Magtrabaho ka na nga. Hoy, old yang. Alaynan, nitong nakaraang araw, hanapin mo ako ng isang aklat ng teknik na tinatawag na Palm of Tathagata. Kailangan ko. CJ. Kumuha ng isang Dao Seed Realm Demon Core. Sino ang pupunta? Bakit hindi ikaw na lang? Bukod kay Liheng. Ikaw ang may pinakamataas na cultivation. Hindi pwede, Senior Brother Kai. May dalawa pa akong Danshan Realm Late Stage Demon Core. Hindi sapat. Kung isa pa, mamamatay ako. Kung gayon, Liang Li, ikaw na ang pumunta. Sa katapusan ng buwan, kailangan kong magsumite ng Black Crystal Whetstone sa Truman. Wala pa akong nakikita. Kuya, ako na ang pupunta. Nasa ikalimang antas ka pa lang. Masyadong delikado ang misyong ito. Bakit mayroon pa ring hindi dumarating? Si Luking ay dinala ng nakatatandang kapatid na si Xiao. At si Xinyan ay hindi pa dumarating. Xinyan. Oh. Yung 10 taon na Danshan Realm. Dae Yukyang. Ikaw ang bagong dating, di ba? Mamaya, ibigay mo sa kanya ang misyon. Esan. Kapatid na Dae. Ito. Hindi ba nagkamali? Kuya Yang. Bakit hindi ka dumalo sa meeting? Meeting? Bakit hindi ko alam? Walang kumuha ng gawaing ito. Kaya si Kuya Kiwei ang nagtalaga nito sa iyo. Natatakot siyang may mangyari kay Kimeng. Kaya, ikaw ang sinisi. Gago. Mahalaga lang ba ang buhay ng kapatid niya? Ang buhay ng iba, mura lang. May nagawa ka bang masama? Kung hindi, humingi ka ng tawad sa kanya. Pakiusapan mo siyang bigyan ka ng mas madaling gawain. Ang makaranas ng kaunting hirap ang baguhan ay mas mabuti kaysa mawalan ng buhay. Humingi ng tawad. Magmakaawa. Hindi ako hihingi ng tawad sa kanya. Hindi ba? Isang Dao Seed Realm Demon Core lang. Ako ngayon ay nasa 3 antas na ng Dao Seed Realm. Ang manghuli ng isang bagong akyat na maliit na demonyo ay hindi pa rin problema. Nga pala, kung sigurado kang gagawin ang misyon na ito, pwede kang pumunta sa mahal na restoran sa Silangang Tuktok. May mga tao doon na magkasama sa misyon. Pero napakamahal doon. Huwag kang umorder ng kahit ano. Mahal na restoran. Punta na lang sa mas mahal na restoran. Tandaan mo, huwag kang mag-order ng kahit ano. Huwag mong banggitin si Xiaomi. Ang boss ay magagalit. Hindi mo ba nakikita na abala ako? Hindi ka ba tutulong? CJ. Naalala ko may kailangan pa pala akong gawin. Mauna na ako. Ang tungkol sa misyon. Ang misyon. Sa kabinet. Nandoon ang librong gusto mo. Haha. Salamat, kuya. Magaling, bata. Maligayang pagdating, Ginoo. Pumasok po kayo. May misyon ako. Gusto mo bang sumama? Hindi ko kaya. Ikaw, binata. Gusto mo bang sumama sa akin?
Ito ang unang beses mong sumama, di ba? Naku, hindi sa ayaw nila. Kundi dahil ang misyon mo ay masyadong mahirap. Dao Seed Realm Demon Core. Kung hindi ka henyo o tanga, hindi mo ito tatanggapin. Sino ang tinatawag mong tanga? Ay, ako si Wuchian. Ang pangalan ko ay Wutian. Ang gunang Wuchian. Ikaw, ako. Ako si Yang Ming, disipulo ng Nanfeng. Nakikita kong magaling ka. Paano kung magkasama tayo? At pagkatapos ay paghati-hatian natin ang kita. Ito. Ang dahilan mo ay sapat. Hoy, halika. Halika at kumain. Gulay. Hoy, wag. Hoy, wag mo nang tingnan. Lumilipad na ukit. Nakaukit sa talampakan. Mas nakakatipid sa pagod kaysa sa paglipad gamit ang espada. Bakit? Gusto mo bang ukitan din kita? Huwag na. Nakuha ko na sa unang araw. Nasa ilalim lang. Huwag kang magmadali. Panoorin mo ako. CJ. Halika na. Nagtatago ka pa. Halika. Tulong. Oh. Huling yugto ng Dao Seed Realm. Nagkamali ako. Takbo. Ah. Bakit ang tigas nito? Ah. Bakit ka pa nakatunganga? Bilisan mo ang aking sandata. Kuya, kinakamot mo ba ang sarili mo? Ang iyong sword control technique ng Giant Man. Gumamit ka ng espada. Sword control technique pa. Wala akong espada. Mas basura pa sa palm technique ko. Paano ba ito laruin? Bakit naman ako nakatapat ng isang henyong katulad mo? Aray. Tumama ka sa ulo ko. Ah. Aray. Aray. Buhay pa ba ako? Aray. Halos saksakin mo ako. Hay. Aray. Saan mo nakuha ang espada mo? Ito. Pinulot ko lang. Isang grade 3 na espiritual na sandata. Ha! Ang batang ito ay may tinatagong galing. Halika, bilisan mo at selyuhan mo ito. Ang espiritual na enerhiya ay mawawala na. Oh, oh, oh. Oy, oy, oy. Hindi pwede ang ganyan. Dapat ganito. Gamitan mo ng espiritual na enerhiya. Ipasok sa anting-anting. Kung hindi, pagbalik mo ay wala ka ng malay. Grabe. Pwede mo ba akong turuan? Hay naku. Walang pundasyon sa talismans. Hindi matututo. Ay naku. Pero, ang buong katawan ng alakdan ay puno ng kayamanan. Tingnan mo ang mga buto nito. Maaari itong ukitin para maging magic weapon. Ang dugong ito ay pwedeng gawing espiritual na tinta. 10 beses na mas mahusay kaysa sa cinnabar. Scorpion. Mayroon itong mga buto. Ah, itong exoskeleton. Buti na lang buto. Ayos. Anong klaseng teknik yan? Turuan mo ako. Ah, ito. Hindi ba ito? Katulad ng pagbabalik ninyo ng espada. Hoy, hindi ba itinago mo ang espada mo sa planggana mo? Ay seal mo na lang kaya, tol. Naku, masyadong malaki lang talaga. Mas mainam ang glass bottle. Oh. Ang kayamanang itinago ko. Huwag mong sasabihin sa aking guro. Sino ang guro mo? Ang guro ko ay ang pinuno ng lutang. Si Dan King Zenren. Ah. Karaniwan, palagi siyang pinahahalagahan. Pinalayas para sa misyon. Oh. Kaya pala ang tapang mo. Tara na, gawin na natin ang misyon ng sekta. 10 araw na ang lumipas at hindi pa rin tapos ang misyon. Mag-ingat kapag balik mo. Ang nakatatandang kapatid na nagbigay ng misyon. Ah, may kayamanan na dumating. Teka lang. Hindi ka ba natatakot na makatagpo ng mas malakas na halimaw kaysa dati? Ang spirit-seeking disc ay nakakaramdam lamang ng mga nasa ibaba ng seed realm. Kapag nahuli na natin ang halimaw na ito, ang misyon natin ay tapos na. Ano yun?
Isang halimaw na bagong pasok lang sa Dao Seed Realm. Ngayon, uhulihin na kita. Tapos na ang misyon. Hawakan mo ang iyong teknik. Ang misyon na ipinagpalit ko ng buhay ko. Ganyan mo lang itatapon. Anong ugali yan? Anong ugali mo? Kuya Ming, nakabalik ka na. Kapatid Lu, nandito ka na. Sabi nila hinahanap mo ako. Kakaakyat ko lang sa inner sect. Pero hindi pa ako pumapayag. Natanggapin ako ni Jade Sword Immortal bilang disipulo niya. Bakit hindi ka pumayag? Napakagandang pagkakataon. Maraming tao ang nagsisiksikan. Pero hindi sila makapasok. Iyon ay para maging disipulo ng isang immortal. Ang pagmamadali mo ay parang pinsan ko. Tama. Ito ay kinuha ko sa bundok. Ah, wow. Salamat, Kuya Ming. Hoy, magkapatid tayo. Hindi ba't noong huli, binigyan mo ako ng 4 na kuneho? 4 na espada. Mas maganda kaysa sa iba. Pero hindi kasing ganda ng pinakamahusay. Hindi ito bagay sa iyo. Kung may gumagamit nito, ang walang kwentang Lingzu Sword. Pero binigyan kanya ng ika-4 na ranggo na espada. Pakiramdam mo pa rin ay hindi ka karapat-dapat. Si Yang Ming ang nagbigay. Ako rito. Siya lang ang kaibigan ko. Paano naman ako? Ikaw ang panganay na kapatid. Si Yang Ming ay walang kwenta. Si Jade Sword Immortal ay binigyan ka ng pagkakataong maging disipulo. Siya ay isang batong hiyas. Kayo ang mga bulok na kahoy. Hindi pa siya nagagalit ng ganito. Mukhang talagang si Yang Ming ang nasa puso mo. Gusto mo si Lu King? Naman. Magkapatid kami. Anong gusto mong gawin? Binalaan kita. Huwag mong saktan si Lu King. Nakakainis. Sa susunod na makita ko si Lu King, babasagin ko ang ulo mo ng kawayan. Ang mga gwapo, hindi maganda ang ugali. Kailangan kong sabihan si Lu King. Inayos ko buong gabi, o 3 antas pa rin. Pagkatapos ng Dungeon Realm, umasa sa mga elixir. Ngayon, walang silbi ang 5 antas ng elixir. Hindi kayang bilhin ang 4 na antas. Wala ring gininto ang liwanag ang treasure basin. Ngayon, maglalabas ng misyon. Kuya Ming, kaya mong kumpletuhin ang asul na misyon. Swerte, swerte. Nakababatang kapatid na yang. Hindi ka na naman pupunta. Paano nangyari iyon? Gusto mong hindi ako pumunta para hindi ako masisi, tama. Ang mga demonyong puno sa Liu Family Town. Kumuha ng Demon Core sa ibaba ng Dao Seed Realm. Binabati kita. Si Li Heng ay sa asul na misyon. Yang Ming, sumama ka sa akin sa lilang misyon. Kuya Ming, mukhang ang panganay na kuya ay pinapalaki ka. Oh, noong huli ko siyang tinulungan, naprotektahan ang Spirit Gathering Green Lotus. Talaga bang sinasanay niya ako o niloloko lang? Kuya Ki, ano ang misyon? Malalaman mo pagdating natin. Halimaw. Hintayin mo ako. Kuya Ki, may pagbabawal. Malinis ang tubig na ito. May isda tayo ngayong gabi. Ako na. Espiritu ng isdang asul. Yugto ng pagbabago. Rate ng tagumpay sa pagpapalakas. 30%. Nakakita ako ng halimaw habang kumukuha ng tubig. Huwag kang bastos. Nangahas kang sabihing pandak ako at ipahiya ako. Hindi ako ang papatay sa iyo ngayon. Sisihin mo na lang ang maling tao na iyong inaway. Halimaw na nagbabago ng anyo. Kapag gumalaw ako, lagot ako. 30% sansa ng pagpapalakas. Kapag tinawag na baby, 48%. Wala na itong pangalawang pagkakataon. Grabe. Kahit magtagumpay, mamamatay pa rin ako. Ang ganda naman ng maliit na isdang ito. Tingnan mo ang palikpik at ang buntot nito. Isa itong obra maestra ng Diyos. Ako. Ngayon ang aking maswerteng araw. Mamaya. Kailangan kitang kopyahin. Pag-aaralan ko ito ng mabuti. Ngayon. Kukunin ko na ang panulat. Pasensya na. Hindi namin sinasadya. Hoy, 2 kayong halimaw.
Anong problema sa halimaw? Takot ka bang kainin ka namin? Hindi naman. Ang ganda ninyong dalawa, parang mga diwata. Paano nangyari yon? Ate Yukin, huwag mo siyang takutin. Sige na, hindi na kita asarin. Aalis na ako. Magagalit ang amo. Alainan. Kailangan niya para makaalis. Kailangan nating mag-usap. Ako, 17. Ikaw. Ako si Eugene. Ako ay 302 taong gulang. Oh, 302 taong gulang. Kung gayon, halos magkapareho tayo. Nga. Ano ang pangalan mo, Ginoo? Yang Ming ang pangalan ko. Yang gaya ng sa puno ng poplar. Ming gaya ng sa hindi malilimutan. Oy. Eugene ang pangalan mo. Ang ganda naman ng pangalan mo. Pwede ba? Tayong maging magkaibigan. Naman. May duty pa ako. Babalikan na lang kita mamaya. Huwag kang maingay dito. Hintayin mo ako. Wala namang silbi tong basag na palayok. Kaya kailangan nating hintayin siya. Hindi naman siguro niya ako lolokohin. Naguguluhan ang isip ni Kuya ngayon. Hay, wala to. Kailangan kong lumabas. Kuya Xiao, nandito na po kayo. Ang nangyari kaninang umaga. Bakit niyo ako hinahanap? Ang ipinagawa niyo ay natapos na. Dinala ko ang batang iyon sa Black Mist Forest. Siya mismo ang pumunta sa Dragon Suppressing Lake. Walang hiya. Ang sabi ko ay bigyan mo siya ng malayo na misyon. Hindi para patayin siya. Kuya, akala ko gusto mo. Ang mga batas ng sekta ay ipinapakain sa aso. Babaliin kita mamaya. Kuya, hindi maaaring mamatay si Yang Ming. Iisipin ni Luking na ako ang gumawa nito. Si Eugene na ito, nangako siyang susunduin ako. Ang tagal ko nang naghihintay, wala pa rin siya. Maghihintay pa ako ng kalahating oras. Kung hindi pa rin siya dumating, ako na lang ang aalis. Sino ang nagsabing hindi tumutupad sa salita ang mga demonyo? Eugene. Bakit wala si Eugene? May ginagawa siya. Ihahatid na kita. Si Eugene ba? Ay nasa panganib. Tutulungan kita. Saka, kinain na kita. Aalis ka ba? Bitawan mo ang aking nakababatang kapatid. Ang mga taga South Peak. Paano ninyo nagawang saktan? Ang isang disipulo ng aming sekta. Mamatay ka. Kuya. Siya ang sumagip sa akin. Pinaniniwalaan mo ang sinasabi ng isang demonyo. Bitawan mo. Kuya. Iniligtas mo talaga ako. Sino ang nanakit sa iyo? Siya, ang sword cultivator ng South Peak. Nangahas na magpakita ng kalokohan sa teritoryo ko. Mamatay ka. Ang itim na ulap ay nagiging ahas. Kuya Xiao. Dali, ibalik mo ang Jade Sword sa bayan. Kuya Xiao. Dali, ibalik mo ang Jade Sword sa bayan. Kuya Xiao. Mabuti na lang. Hindi pa patay. Kuya Xiao. Kuya Xiao. Sabihin mo kay Luking na lahat ng ginawa ko ay para sa kanya. Luking. Hindi ba lalaki si Luking? Ikaw talaga. Bakit hindi ka nalang gumawa ng mabuti? Bakit mo pa ako niligtas? Mabuti naman ako. Ikaw. Talaga. Utang ko pa sa'yo ang isang pabor. Huwag kang mamamatay. Sinasabi ko sa'yo. Nalason siya. Walang silbi ang pag-amin. May paraan ka para iligtas siya. Papatayin niya lang ako. Bakit ko siya ililigtas? Kung ako, hindi ko rin siya ililigtas. Pero ginawa niya ito para iligtas ako. Kung hindi mo siya ililigtas, ako na lang ang magdadala sa kanya. Kapag huli na, baka hindi na mabuhay. Paalam. Sandali. Naiintindihan mo. Hindi tulad ng iyong nakatatandang kapatid. Nanggugulo. Inumin mo agad ang gamot na ito. Gagaling ka sa loob ng kalahating buwan.
Bakit mo na naman iniligtas? Baka magalit si Eugene sa akin. Tanong ni Eugene. Bababa ka pa ba? Hindi ko alam, kawawang Eugene. Para sa lalaking kakikita pa lang. Galit ang amo. Sulit ba? Halika na. Hindi sumagot si Jadesworth. Maghintay ka sa bahay. Gusto kang kausapin ng Taoist. Tara na. Naghihintay ako buong araw pero walang tawag. Siguradong may ginagawang masama si Kiwei. Hindi. Kailangan ko siyang harapin. Ang South City Sec Codex. Hindi ba masama? Ang South City Sec Codex. Kapag nagising si Xiao Kexi, ikaw ang pumatay sa kasamahan mo. Hindi ito maliit na krimen. Kuya Qin, hayaan mo akong mag-isip pa. Babalik si Yujayan bukas. Si Xiao Kexi ay walang malay at walang laban. Ang mga sekta sa timog ay nasa bansa. Ibigay mo sa akin ang pildoras. Ang kasalanan ay sa halimaw. Kung palalampasin natin ang gabing ito, huli na. Mapa ng sekta ng South City. Pumayag ako. Sino si Qin Kanghai? Paano niya nagawang saktan ang nakatatandang kapatid? Bumalik ka na. Ano ang narinig mo? Ako, wala akong narinig. Itapon mo. Kiwei, paano mo nagawa yan sa kapwa mo disipulo? Magandang espada. Ang espadang ito, pamilyar. Kaya pala, si Zhaodan at Kaozhai ay pinatay mo. Tigilan mo. Tito. Siya ang pumatay kay Zhaodan at Kaozhai. Siya ang gumamit kay Junior Brother Dai bilang panangga. Nagkamali akong napatay si Junior Brother Dai. Hinihiling ko sa iyo. Naparusahan ako ng kamatayan. Huwag kang maniwala sa kanila. Gusto nilang saktan. Si Senior Brother Xiao. Qin Kanghai. Hayaan si Kiwei na magpakain ng elixir. At isisi sa demonyo. Ang bagay na ito, ipapaubaya sa pinuno. Tunay na tao. Ang lahat ng sinasabi ko ay, dalhin siya. Si Yang Ming ay nagtago ng pangalawang antas na espada. Pinatay ni Zhaodan si Kaozhai. May matibay na ebidensya. Paano ko siya matutulungan? Kung gusto mo pa ring ipagtanggol si Yang Ming, umalis ka na. Ang pinuno ay nagpasya na siya ay dapat mamatay. Hindi na mahalaga kung sino ang tama o mali. Alam mong, nagsasabi siya ng totoo. Si Zhaodan Cao ang unang nanakit sa kanya. At kung alam ko man ano ngayon. Si Qin Kanghai, ang pinuno, paboritong disipulo. Krisis ng sekta. Hindi tayo dapat mag-away. Gusto kong maging disipulo ninyo. Ituro ninyo sa akin ang sining ng espada. Hinihiling ko lang po, na iligtas ninyo siya. Susubukan ko. Hindi ko inakala, dahil sa batang ito, tayo, tatlong magkakapatid, ay magkakasama. Dito, ang aking masamang alagad, ay humingi na ng tawad sa akin. Pakiusapan mo ako. Iligtas mo si Yang Ming. Dapat ay pagbigyan mo ako. Ang bago kong alagad ay nakikiusap din para sa kanya. Nag-aalala siya na baka maapektuhan ang kanyang puso ng dao. Kaya, kapatid, maging mapagbigay. Sige na nga. Dahil, mga kapatid, Yang Yandong, hindi mo pwedeng patayin si Yang Ming. Tio Li, Tioxi, nandito rin pala kayo. Ano na naman ang ginugulo mo? Pumayag na ang Shikshong. Nahayaang mabuhay si Yang Ming. Sino ka naman? Naparito ka ba para makiusap? 2 araw na pagpapahirap. Hindi ko inaming espiya ako. Mamatay ng walang ebidensya. Mamatay ng kahiya-hiya rito. Hindi ko inakalang. Babae ka pala talaga. Ang tanga ko noon. Pinagtatawanan ko pa. Yung mga nasa GE. Hindi ko naisip. Nagkamali rin ako. Ito ay panggamot na tableta. Hindi na masakit pagkatapos kainin. Kaya pala sinabi ni Xiao Kexi. Ikaw ang babaeng gusto niya. Kung magsuot ka ng damit pambabae, siguradong sa King Sek. Wala nang mas maganda pa sa iyo. Kung sino man ang makakapag-asawa sa iyo, ay tunay na napakaswerte. Kuya Yang, ano ba ang sinasabi mo? Bakit, ano ba?
Naghihingalo na ako. Hindi ko pa ba pwedeng sabihin ang nasa loob ko? Hindi ka mamamatay. Pero siguro, hindi na tayo magkikita. Gusto mo akong patayin. Pinrotektahan ka ng 2 pinuno. Pero hindi nila sinabi na hindi kita matutulungang maging mortal. Yumuko ka ng 3 beses. Pagbibigyan kita ngayon. Hanggat hindi ako namamatay, papatayin kita. Ikaw. Karapat-dapat kang sabihing papatayin mo ako. Ate, magpahinga ka na. Ako na ang maglalagay ng gamot sa kanya. Xiao Yao, tumakbo ka buong umaga. Yao, magpahinga ka na. Nauuhaw ako. Maaari mo ba akong bigyan ng tubig? Nasaan ang aking palanggana? Nang makita kita, hawak-hawak mo ito. Ito ba ay mahalaga sa iyo? Ngayon, ito na lang ang lahat ng ari-arian ko. Baby. Baby. Bakit hindi gumagana? Wala itong silbi kung walang espiritu. Nabaliw ka na ba? Ang kapatid ko ay para ayusin ang buto mo. 3 araw na akong hindi nakakatulog. Maniniwala ka ba? Kung ngayon din ay, ihulog kita sa bangin. Xiao Feng, huwag kang bastos. Kagagaling lang niya sa trahedya. Normal lang na hindi siya maayos. Mas mabuti pang maging matalino ka. Pasensya na talaga. Siguro hindi ako nakapagpahinga ng maayos. Hindi stable ang emosyon ko. Ayos lang. Noong galit ako dati, mahilig din akong maghagis ng gamit. Pero hindi ko kailanman. Hindi pa talaga ako nahuhulog. Oy, ang alam ko lang, Xiao Feng ang pangalan ng kapatid mo. E ikaw, ano ang pangalan mo? Ilang taon ka na? Ginagamit lang ang ilang taon ka na sa mga matatanda. Xiao Duo ang pangalan ko. 15 taong gulang na ako. May nakita na akong isang engkanto noon. Na ang hitsura ay halos katulad mo. 300 taon na siya. Kung gayon, ikaw. Ang edad namin ay may 2 paraan ng pagbilang. Ang una ay base sa petsa ng kapanganakan. Ang pangalawa ay base sa pagkamulat ng isipan. Si Xiao Feng naman, base sa petsa ng kapanganakan niya, ay mahigit 300 taong gulang na siya. Pero kung base sa pagkamulat ng isipan, ay 14 na taong gulang pa lang siya. Ngunit iba naman ang sa akin. Ako, simula nang ipanganak ako, nasa human form realm na ako. Kung bibilangin mula sa pagkabukas ng aking isip, sa parehong paraan ng pagbibilang, 15 taong gulang ako. Ang galing naman. Isa na namang halimaw. Hindi ba pwedeng bigyan niyo naman kami ng kaunting kahihiyan? Ay, ang Ginoong sinasabi mo. Siya ba ang nagturo sa iyo ng medisina? Napakahusay niya, di ba? Tinuruan ako ng Ginoo na kilalanin ang mga halamang gamot at magkabit ng buto. Sinabi rin niya, dapat panatilihin ng mga tao ang kanilang puso. At dapat ding panatilihin ng mga demonyo ang kanilang puso. Hindi ko alam kung ang Ginoong ito ay makakatulong sa akin na maibalik ang aking espiritual na kapangyarihan. Kahit na mayroon lamang, isang sa 10,000 pag-asa, dapat kong subukan. Kapag gumaling na ang aking binti, tiyak na bibisitahin kita. Xiao Duo, kapag kaya ko nang maglakad, pwede mo ba akong dalhin para makita ang guro? Naman. Pero gusto ng guro ang tahimik, kaya huwag kang magsalita ng kung ano-ano ha. Huwag kang mag-alala, pagdating ng oras, sisiguraduhin kong mas tahimik pa ako sa kuneho. CJ. Ito ang paboritong libro ni Ginoo. Makakatulong ito para mapahusay ang iyong cultivation. Kuya Ming. Bakit? Ay, wala. Medyo na-excite lang. Salamat sa inyo. Hindi mo ako kailangang pasalamatan. Ang dapat mong pasalamatan ay ang guro. Dahil tinanong ko siya gamit ang Yaro. At pumayag siyang ibigay sa iyo. Yaro. Kuya Ming, bilisan mo, umupo ka na. Hindi pa natin tapos basahin ang libro ngayon. Tama.
Sinabi ni Senior Gu. Kailangan ng taos pusong debosyon para maunawaan ang dao. Huwag kang maging tamad. Kayo kahit bagong taon. Ayaw niyo akong pagtrabahuin. Sa totoo lang, ang librong ito ay matagal ko nang. Tara na. Hayaan nating magpahinga si Kuya Ming. Eksaktong-eksakto ito sa binili natin noong bata pa tayo. Ano namang misteryo ang meron dito? Eh. Walang naramdaman sa unang araw. Wala pa rin sa pangalawang araw. Ikatlong buwan na. Anong tunog ang naririnig mo? Parang, tunog ng pagtubo. Nakabalik na kayong dalawa. Ipinagluto ko kayo. Alainan, Kuya Ming, buhay na ang dantian mo. Ang galing, hindi na kita kailangang bantayan sa pagbabasa. Makakapag-ensayo ba talaga ako ulit? Ang librong sinabi mo kanina. Nako, nasunog ang kanin ko. Ang niluto ni Kuya Ming ay mas masarap kaysa sa sabaw ng gulay ni Xiaoduo. Nilseth, ang bango. Huwag na kayong magbulahan pa. Hindi pa ako kumakain. Tingnan nyo. Naaamoy ko na ang sunog. Ngayong hapon, tinulungan ang dalawang bata. Pumunta sila sa ibaba ng lambak sa silangan para manalangin sa templo ng Diyos ng bundok. Pasan ang kanilang inang naghihingalo. Inilagay namin ang gamot sa ibabaw ng altar. Templo ng Diyos ng bundok. Pwede kayang napunta rin doon si Senior Gu. Si Senior Gu, 10 taon na ang nakalipas. Tinulungan pa niya ang batang iyon. Ang pinakamahalaga pala ay ang damdamin ng dalawang maliit na halimaw na ito. Sa wakas, may daloy ng espiritual na enerhiya. Panginoon, gusto mo pa ba ng isa? Sanggol, gising ka na rin sa wakas. Tukoy. Aklat ng Xuan grade na kasanayan. Hindi mapapalakas. Ang langit, lupa, Xuan, at huwang ay mga espiritual na ugat. Binili sa kalye. Ito pala ay pinakamataas na Xuan huwang. Hindi na sayang ang 10 taon ng pagsisikap. Heto, henyo rin ako. Bakit ang spirit root? Naging kawayanan na. Kuya Ming, gising ka na. Xiaoduo, makakapagsanay na ulit ako. Salamat sa inyo ni Xiao Feng. Kung hindi, matagal na akong patay sa libingan. Ayos lang. Basta gising ka na. Kumain na tayo. Kuya Ming, naabot mo na ang Dao Seed Realm. Kapag lumakas na ako. Sa panahong iyon, tingnan ng mundo. CJ, gusto kong kumain ng tanghulo sa labas. Ay, huwag kang magmadali. Uminom ka muna ng tubig. Ang paggamit ng elixir bilang pundasyon ay maaaring makaapekto sa hinaharap. Munting mahal. Palakasin ito. Ingalls pa rin. Hindi ka ba pwedeng maging seryoso? Ang posibilidad ng tagumpay ng cultivation pill rank 5 ay 15%. Malaking tagumpay 3%. Super tagumpay 0.00003. Simulan 5%, 50%, 75%, 100%. Nabigo ang pagpapalakas. Nawala ang item. Subukan ulit. Ika-8 antas na tableta. 100% na sansang magtagumpay. Sansa ng malaking tagumpay. 53%. Sansa ng super tagumpay. 50.3%. Sa pagkakataong ito, sana magtagumpay ka na. Pinapalakas. 100%. Malaking tagumpay. Nakakuha ng ika-6 na antas ng cultivation pill. Hindi.
Ang dami namang elixir. 6 na piraso lang ang ibibigay mo. Ang itim naman ng budhi mo. Kuya Ming, ang elixir. Pwede ba akong bigyan ng isa? Basura lang yan. Sa susunod, gagawan kita ng mas maganda. Kuya Ming, ito ba? Ay nakikipagkumpetensya na naman. Sa munting mahal. Balang araw, kailangan kong gawin. Ito ng isang beses. Na napakalaking tagumpay. Saan galing ang ingay na iyon? Patay. Iyon ang lion's roar ng Budismo. Siguradong napahamak si Xiao Duo. Kuya Ming, tulungan mo si Xiaofeng. Yang Ming, ikaw na naman. Ang lalaking nagpoprotekta sa demonyo. Alagaan mo si Xiaofeng. Yang Ming, paano mo nagawang saktan ang kapatid ko? Ibalik mo ang demon core ni Xiaofeng. Kapag nakikisama ka sa mga demonyo, malapit ka nang mahulog sa landas ng kasamaan. Wala kaming sinasaktan. Maging si Xiaofeng ay tinulungan pa ang matandang si Wang sa paanan ng bundok. Bakit mo kami gustong saktan? Hindi pwedeng magsama ang tao at halimaw. Ang pagpuksa ko sa mga halimaw ay pagsunod sa kalooban ng langit. Ibalik mo agad ang demon core. Kung hindi, papatayin kita. Nakuha na ang demon core. Umalis ka sa Hidden Dragon Valley. Paano mo nagawang kunin ang aking daosi? Kinuha mo ang demon boat ni Xiaofeng. Kinuha ko ang iyong daosi. Ang utang na ito. Tabla na tayo. Yang Ming. Hindi si Master Fachen. Palayain mo na. Ang iyong mahal. Sabi mo. Kung ilalagay ko si Xiao Duo sa 3 pulgadang espasyo, masasaktan ba sila? Hindi naman dapat. Pero may malaking impact sa loob. Magugulo o tuluyan pang mawawasak. At makakasakit sa mga nasa loob nito. Napakalakas na impact. Ano ba ang nagdudulot ng impact sa loob? Antas ba ng cultivation? Saint Heart Realm. Ang Saint Heart Realm ang pinakamataas na antas. Sa loob ng daan-daang taon, hindi naman marami ang nakakaakyat sa langit. Panatag na ang loob ko. Hoy! Ano ang nasa itaas ng Saint Heart Realm? Xiao Duo. Manatili muna kayo sa loob. Wala pa akong kakayahan. Naprotektahan kayo. Pagdating ng panahon, ipagluluto ko kayo ng masasarap. Kasing ganda rito gaya ng Yinlong Valley. Ang espiritual na enerhiya ng kawayan ay sapat na para sa pagsasanay namin ni Xiaofeng. Ang tanging hiling ko lang ay magising na siya agad. Noong una, hindi nila ako iniwan. Hindi ko rin pwedeng iwan si Xiaofeng. Kahit isa siyang demonyo. Subukan nating hanapin sina Yukin at Eugene. Qin Kanghai. Noon sa King Sect, nasa mid-stage na siya ng Transformation Realm. Ngayon, malamang na mas umunlad pa siya. Kapag nakarating na ako sa mid-stage ng Transformation Realm, kailangan nating magtuos hanggang kamatayan. Ang daming taong pumasok. Siguradong may kinalaman ito sa dragon na iyon. Sa halip na, magpalaboy-laboy lang ako sa kagubatan. Mabuti pang sumunod na lang sa kanila. Mga walang hiyang daga, ngayong nandito na kayo, bakit hindi ka nagpapakita? Nanghihina ka na. Kapag bumagsak ang kidlat, sa loob ng kalahating oras, huwag kang maging mapagmataas, halimaw. Sa loob ng kalahating oras, ililigtas kita at ibabalik ang kapayapaan sa mundo. Pagkamatay ko, kanino mapupunta ang demon core ng late-stage Dharma form realm? Pag-usapan na natin ng malinaw, para hindi tayo magkagulo mamaya. Senior Brother Xiao, kung sakali, ibigay na lang kay Qin Kanghai. Sigurado ka ba riyan? Kinuha niya ang elixir. Mawawala ang posisyon niya sa sekta. Hindi niya makukuha.
Kung magtagumpay ako sa aking pagsubok, ihahandog ko kayo sa langit. Patay na ba? Hindi nangangahas lumapit. Hindi namatay ang dragon na ito sa pagsubok ng langit. Nagawa mo bang malampasan ang pagsubok? Protektahan ang sarili ninyo. Dumating na ang tunay na pagsubok. Huwag ninyong langhapin ang lason. Gumamit ng mahika o basang tela. Guro, nagtagumpay ka ba? Nakakadena ako. Ng 500 taon. Ubos na ang lakas ko. Mukhang dito na yata ang katapusan ko. Panginoon, ayaw kong mamatay ka. Eugene, huwag kang umiyak. Dapat matigas ang buto ng mga nilalang na gaya natin. Puksain ang mga halimaw. Sumama ka na sa akin, bilis. Hindi ako sasama. Nakikipaglaban pa rin ang amo. Ikaw ang taong nagligtas kay Eugene noon. Ano pang hinihintay ninyo? Sumama kayo sa akin. Kung nasaan ang amo, doon din ako. Gusto naming makasama ang amo. Walang saysay ang mamatay ng magkasama. Kami ay mga demonyo. Inalagaan kami ng aming amo sa loob ng 100 taon. Ganito. Tutulungan ko ang inyong amo na tanggalin ang mga kadena. Para bumalik ang kanyang kapangyarihan. Ayos na ba? Kaya mo ba siyang talunin? Mayroon akong mahiwagang sandata. Panoorin ninyo. Hoy, anong gagawin mo? Niligtas kita kanina. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Nabigo ako sa pagtawid sa pagsubok. Naubos na ang lakas ko. Ang kanina ay huling kislap lang ng buhay. Panginoon, kayo ang aking mga kapamilya. Nais ko sanang ibigay sa inyo ang Demon Core. Handa si Yuki na tulungan si Eugene. Upang tuparin ang huling hiling ng ating Panginoon na muling pasiglahin ang lahi ng mga demonyo. Matandang manyak ka. Kanina ka pa nakatitig kay Xiaoduo. May gusto ka ba sa kanya? Mag-ingat ka, baka suntukin kita. Senpei. Parang awa mo na, iligtas mo ang kapatid ko. Gagawin ko ang lahat kahit ano pa yan. Huwag, Xiaoduo. Bakit ka naniniwala sa kanya? Gusto mo ba talaga siyang iligtas? Kapatid ko siya. Ang Demon Core ay ibibigay sa batang ito. Eugene. Susundin ko ang utos ng aking Panginoon. Sumama ka sa akin. Anong ginagawa mo? Huwag mong isipin na may masamang intensyon ang Panginoon. Masamang intensyon. Ito ay pag-iwas sa problema. Yang Ming. Kung magsasabi ka pa ng kalokohan, magiging bastos ako sa iyo. Bastos. Hindi ba dapat walang galang? Lolo. Salamat sa pagliligtas mo sa akin at kay Xiaofeng. Huwag po. Mabuti ba sa iyo ang lalaking iyon? Si Kuya Ming ay mabuti sa akin. At kay Xiaofeng. Paano siya naging mabuti? Hindi ko maipaliwanag. Nararamdaman ko lang na mabuti siya sa akin. Mahirap basahin ang puso ng tao. Naisip mo na bang umuwi? Umuwi. May masamang tao sa bahay. Hindi na tayo makakauwi, Lolo. Pero, kung nasaan si Kuya Ming at Xiaofeng, iyon ang tahanan. Kung sakaling isang araw, hindi mo mahanap ang daan pa uwi, punta ka na lang sa Hanging River. Pag alis ko, umalis kayo pagkalipas ng ilang panahon. Hanggat hindi nila nakikita ang bangkay ko. Hindi nila kayo titigilan. Matandang dragon, hindi ka na makatakbo, no? Tutal, wala na akong lakas. Ibibigay ko na sa inyo ang Demon Core. Magpatayan na lang kayo, ano sa tingin nyo? Salamat, matandang dragon. Kanghai. Ito ba ang sinasabi mong Demon Core ng Dharma Realm? Nagbibiro ka ba? Guro. Ito ang ibinigay ng matandang dragon. Sumpa ko sa langit. Hinarangan namin ang Tai Insect. Kanghai,
Ang tanga mo. Tingnan mo kung paano mo pinagalit si Tiali. Ay, Xiao Feng. Kung magigising ka sa pagkakataong ito, nasa law manifestation realm ka na. Sa panahong iyon, kailangan mong protektahan ang Kuya Ming mo, ha? Kasi, nasa form transformation realm pa ako. Kuya Ming, hindi ganyan si Xiao Feng. Pupunta kami sa Hanging River, sa North Sea. Pero, hindi namin alam ang daan. Ito ay ibinigay ng Golden Dragon Corp. Baka magamit. Kunin ninyo. Salamat, Ginoong Yang. Tayo na. Maglibot muna tayo sa mundo ng mga tao. Para may maalala. Paalam, pag nagkita tayong muli, siguradong kilala na ako ng lahat. At magmamakaawa kayong maging kakampi ko. Sige, naniniwala ako sa iyo, Kuya Ming. Huwag kang masyadong magyabang. Tanghulu. 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 Ang palaka ay gustong kumain ng karne ng sisn. Ang bulaklak ay nakasaksak sa dumi ng baka. Ay naku. Gusto kong kumain ng tanghulo na yan. Ang tamis. Tara na. Kuya Ming, natupi ko na lahat ng damit. CJ, bukas na lang tayo mamasyal. Masakit na talaga ang likod ko. Sige, kuya. Mas nakakapagod pa ang mag-shopping kaysa magsanay. Pero masaya si Xiaoduo. Boss. Pampito na pildoras. 2,000 tael bawat bote. Maaari mong suriin ang kadalisayan. Sapat ang kadalisayan. Pero, bagong dating ka sa Zuko City, hindi ka ba natatakot na mapansin? Ay naku, huwag kang mag-alala. Nagbebenta lang ako ng grade 7 elixir. Yung iba na may mataas na kadalisayan. Hindi ko pa nabebenta. Malaki ang kita. Maliit ang peligro. Gusto ko ng 10 bote. Magbayad muna ng deposito. Boss, kung gayon, sa hinaharap, magtulungan tayo ng madalas. Kung mayroon kang stock sa hinaharap, ako ang unahin mo. Natural. Hoy, bata. Sabihin mo ang gusto mo. Huwag kang manghipo. Ang aking Diyos ng kayamanan. Nag-abala ka. Maglabas pa ng 7 elixir. Ako at si Xiaoduo ay aasa na lang sa inyo. Mukhang. Kailangan ko nang bumili ng mas maraming 8 DE grade elixir. Nang bumili ako ng mapa ng Central Continent sa Vermilion Bird City, nalaman kong ang Gu Kingdom ay sumasakop sa 3 kapat ng lupain. Ang Fengli Temple ay nasa gilid ng disyerto. At ang Hanging River ay dumadaloy patungo sa Northern Sea. Kumita ako ng malaki sa pagbebenta ng mga low-level na gamot. Dapat ko nang ilabas si Xiaoduo para mamasyal. Huwag kang mananakit. Hindi mo ako matatalo. Kakaumpisa pa lang nating maglaban. Sinasabi mo na agad na hindi kita matatalo. Ikaw si Yang Ming. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Hindi pa kita nakikita. Ang ginamit mo kanina ay ang Great Vajra Dragon Palm. Maraming gumagamit ng Great Vajra Dragon Palm. Kahit sino na lang. Bakit ako? Nakipaglaban na ako kay Buguli uli. Sabi niya, natutunan niya raw sa'yo ang palad. Nakipaglaban ako kay Buguli uli. Sabi niya, natutunan niya raw sa'yo ang palad. Kailan ko siya tinuruan? Bigyan mo ako ng pera. Bakit? Nagnanakaw ka ba? Ang demonyo sa likod mo ay nagkakahalaga ng 200,000. Pero hindi ko masisigurong makukuha ko. Bigyan mo lang ako ng 5,000 tiles. Gusto mo ng pera, di ba? Pagkatapos ng laban, huminto ka.
Pero kailangan mong magdagdag ng pera. Mas mataas ang cultivation mo kaysa sa akin. Hindi sapat. Kailangan mo pa akong bigyan ng 500 tael. Kunin mo. Sobrang dami. Sukli mo, 500 tael. Ikaw na pinakamagaling sa hukbo. Bakit ka parang sakim sa pera? Ay, ang liit nga naman ng mundo. Hindi ko inakalang dito ka makikita. Gusto ko lang ng pera. Ayoko ng gulo. Kung sa tingin mo ay may problema sa bayad, pwede ko itong ibalik. Ayoko ng gulo. Kagabi lang ay ginulo mo ako. Nakalimutan mo na. Anong serbisyo ang inaalok mo? Basta hindi labag sa batas o moralidad. At tama ang bayad. Lahat ay mapag-usapan. Kung ganoon, sampalin mo ang sarili mo ng 2 beses. Hindi naman siguro masama to, di ba? 2,000 tael. Dahil sa pangalan ko. Makatwiran na ang presyong iyan. Bigyan mo muna ako ng 5. Nabaliw ka na ba? Talagang ang baliw ka. Suko na ako sayo. Kunin mo na, kunin mo na. Kunin mo na, kunin mo na. Panalo ka na. Ito ang sukli mong 60,000 tael. Bagamat mapagsamantala ang taong ito. Marunong naman siyang tumupad sa usapan. Sige na. Panalo ka na. Gusto mo bang kumain? Ako ang magbabayad. Kumain. Hindi. Ako ang magbabayad ng pagkain mo. Kailangan ko pa bang magbayad? Kunin mo. Gusto kong tulungan mo akong ibenta ang elixir. Ayos ang mga paninda. Bibigyan kita ng 20%. Ano ang mga karagdagang kondisyon? Ipadala ang gamot sa tindahan ng elixir para bilhin. Huwag mong sabihin galing ito sa akin. Makakakuha ka ng 1,200. Gagawin ko. Ikalimang antas ng elixir ng Vermilion Bird City. Ang presyo sa merkado ay 25,000 bawat isa. Ibenta natin ng 12,000 bawat isa. Hindi sila tatanggi. Ay, kumain muna kayo bago umalis. Ibinenta ng 14,000 bawat isa. Ibinenta ng 14,000 bawat isa. 5 piraso, 70,000. May natitira pang 56,000. Walang sumusunod o nakikinig. Profesional talaga. Nga pala. Mayroon pa akong 2 bote ng elixir. Bilhan mo pa ako ng 100 bote. Ng 8D grade cultivation pills at healing pills. Mahalaga ang kumita ng pera. Kakaibang tao talaga. May ibebenta akong balita sa iyo. 100,000 tael. Anong balita? Ang mahal naman. Sa makalawa, sa oras ng Shen. Sa Bribon Desert. May malakas na marriage realm. Ang naiwang kayamanan. Kung wala, ibabalik ko ang pera mo. Ang marriage ay isang repraksyon. Hindi nag-aral ang taong ito. Hindi mo ako lolokohin, di ba? Hindi mo ako niloko. Hindi mo ako niloko. Marami akong nabasang libro. Bibinhe. Hindi ako masyadong nakapagbasa. Hindi ako magsisinungaling. Kung hindi ito totoo, doble ang ibabalik ko. CJ. Nakalibing sa disyerto. Gusto mo bang tingnan? Kuya Ming. Gusto ko ring pumunta. Ayoko manatili sa bahay. Hindi. Ito ay para sa paghihiganti. Ang Qingyi sect at Shenli sect ay masyadong delikado. Hindi ka pwedeng pumunta. Kaya nga mapanganib. Kaya gusto kong pumunta. Kung may iwan kami ni Xiaofeng sa bahay, paano kung may masamang loob na dumating? Tama ka. Tutal, nasa teritoryo pa rin tayo. Ng Tianyin sect sa ngayon. CJ, kailangan ninyong mangako sa akin. Bago kayo lumabas, dapat ay magpaalam muna kayo sa akin.
Huwag ninyong ibubunyag ang inyong pagkakakilanlan. Opo. Salamat, Kuya Ming. Ito pala ang marriage realm. Ang daming mahiwagang gamit. Aba, grabe. Ang daming siyam DD grade na artifact. Ang mga gamit na ito ay walang silbi sa iba. Pero para sa akin, kayamanan ito. Mag-ipon muna ako ng sapat, bago umakyat sa bundok, para hanapin si Qin Kanghai. Ngayon, kailangan ko na talagang makapaghiganti. Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Yang Ming, bakit ka nandito? Huwag ka na munang magtanong. Umalis ka na. Ako ang maglalayo sa kanya. Magkita na lang tayo mamaya. CJ. Huwag mo na akong habulin, kuya. Saksakin mo ang mata nito gamit ang espada ng Lingsu. Ang balat ng oso na ito ay mas makapal pa sa tanso. Enye. Susubukan ko. Yaha. Hindi niyo mabuksan. Napakahirap makapasok. Umuwi ng walang dala. Hindi ako papayag. Alaynan. Kapatid, ang tadhana ay tadhana. Kung hindi sa iyo, hindi mo rin mapapanatili. Pagpanaw ko, makakahanap ito ng bagong amo. Masaya ako para rito. Tratuhin mo ito ng mabuti. Gusto mo naman talaga akong kainin, di ba? Pero ito, wala naman akong gaanong laman. Kung palalayain mo lang ako, kapag nakalabas ako, bibilhan kita ng 10 tupa. 10 baboy, 10 baka, kahit ano. Pakawalan mo na ako, ha? Patayin ang halimaw na oso. Bakit bukas ang pinto? Pasok na tayo. Ang mga banal na sandata sa loob ay sa atin. Tapos na. Dito na yata ang katapusan ko. Hindi ko makain ng patay ang mga oso. Kailangan kong magpatay-patayan. Kuya Ming, yung nahuli mong batang panda, ninatngat niya dati ang iyong Lingsu sword. Kawayan. Pinakain na kita ng kawayan. Huwag mo akong kakagatin. Kailangan mo akong tulungan. Labanan ang mga tao sa labas. Kayo ang nagtulak sa akin dito. Tingnan niyo ang mabangis na hayop. Hoy! Ito ay nagbagong anyo mula sa isang demonyong oso. Kaya ko pa. Makakatakas ako gamit ang espada. Siya ang pinakamagaling sa Tainset. Hindi ka pa gumagaling. Ayos lang ako. Walang silbi ang pakikipagkaibigan sa iyo. Magkano? 500,000 tael. 500,000 tael. Masyado bang marami? Masyado tayong marami. Masyadong maliit ang pera, hindi sapat para paghasyan. CJ, deal. Ang pera ay sa susunod na lang. Hindi ko mapipigilan ang mga tao. Pero mapoprotektahan kita sa loob ng kalahating oras. Hanggang dito lang ang basic sword technique ko. Para lang akong traktor. Nakinabitan ng makina ng eroplano. Kailangan ko ng mas advanced na teknike. Hindi ko inakalang. Tinanggap ka ng sekta, ikaw na walang kwenta. Kung matapang ka, pakawalan mo ako at magtuos tayo. Para sa babae, anong klaseng lalaki ka? Isa-isa tayo. Kung hindi lang dahil, sa huling beses na kailangan kong harapin, ang one-armed monk at uminom ako ng spirit gathering pill. 6% lang ng kapangyarihan ko ang natitira. Para harapin ka, hindi na kailangan ang lilang gininto ang hurno ng guro. Kapag dumating si Luking, pwede na kayong magsanay ng sabay. Ha. Manatili ka na lang dyan at magdusa. Hindi maisara ang treasure basin. Qin Kanghai, ikaw na cute. Kaka-breakthrough ko lang. Sa mid-stage ng Illusory God, tapos nahuli mo na ako. Hindi pwede.
Kailangan kong makahanap ng paraan para makalabas. Gagamitin ako ni Qin Kanghai para kalabanin si Lu King. Hindi niya ako papatayin kaagad. Kailangan ko ng makapangyarihang sandata para hiwain ang hurno. Hanggang second grade lang ang pugon. Gusto kong mag-upgrade ng sandatang lampas second grade. Alainan. Hindi kaya ng 4th grade na espada. Kailangan ng 10. A-upgrade ng sabay ang 5th grade at 4th grade. Xiao Duo, ayos lang ako. Kuya Ming, basta't kasama kita. At si Xiao Feng, wala akong kinatatakutan. Naniniwala ako na ililigtas mo kami. Para sa inyo, kailangan kong makalabas. Kung gusto mong malaman ang balita tungkol kay Yang Ming, pumunta kang mag-isa sa Suoyaw Peak. Hindi pa natutulog sa ganitong oras. Wala ka talagang pag-asa. Qin Kanghai, ano bang balak mo? Ano bang balak ko? Gusto ko lang malaman kung ililigtas ka ba ni Lu King para magkasama kayong mamatay. Gagawin kitang gamot. Si Lu King ay napakatalino. Paano kanya maluloko? Bobo. Bakit mo ako tinawag na bobo? Qin Kanghai, pakawalan mo siya. Kung hindi, pagsisisihan mo. Binabantaan mo ako. Ang Lock Demon Peak Array ay naisaaktibo na. Ikaw, Lu King. Gaano katagal siya? Mananatili sa pugon ng alchemy na ito. Ha. Siya ay magiging isang walang kwentang elixir. Qin Kanghai, kapag ginalaw mo siya. Bobong babae. Samahan mo siya sa loob. Ikaw, bakit hindi ka papatay? Para hindi makatakas si Lu King. Kinulong niya ako. Ngayon, siya ang nakakulong. 3 taong paghihiganti.